Hawak na ng PNP ang isa sa umano'y dating miyembro ng grupong Angels of Death. Sabi yan ang sinasabing armed group ni Pastor Apollo Kibuloy. Ang angel kasi, ano siya, spiritual siya. Okay? Hindi siya physical pag sinabing angel. Pero kakaiba itong angel ni Kibuloy, may baril. Diba? May baril, may face mask para hindi makilala yung muka. Kaso walang pakpak. Asan yung pakpak? Wala! Inanap ko, angel update daw to. Gusto ko makakita ng angel ba? Oh. Nung sisilipin mo sa likod, asan yung pakpak nito? Kibuloy, naanga-anga na ka? Naunsa naman ka? Asan na ng pakpak sa imong angel of death? Hawak ng PNP, isa sa angel of death ni Kibuloy, wala pong pakpak. Natatawa ako eh. Walang pakpak. Sabi ko, imposible ito, walang pakpak kasi pag sinabing angel, ano siya? Yung kakaiba talaga. Makapangyarihan yung dating ba? Oh. Tapos, titingnan mo sa likod. May pakpak ni. Asa ba ng pakpak? Buti pa yung manok may pakpak. Nasa harap yung pakpak. Baka tarugo yun. Hindi naman pakpak siguro yun. Baka ano yun, batuta ba, tarugo. Oh, sige tuloy natin to. Naging laruan na tuloy itong angel of death ni Kibuloy. Ginagamit sa pananakot umano sa mga biktima ng pang-abuso. Hindi pa muna pinangalanan ng PNP kung sino ang nasabing miyembro, pero may mga kasamaan daw siya sa Angels of Death na marami. Alam niyo yung Angels of Death ni Kibuloy? Sabi dun sa balita nung nabigyan ko ng reaction, 50 piraso. Nabibilang lang pala. Yung angels ng ating Panginoon, hindi mo mabilang yan. Pero yung Angels of Death ni Kibuloy, 50 piraso lang. Mag-apply nga ako. Magpalagay din ako ng pakpak dito sa likod. Oo, para maging Angels of Death na si Ballpoint Man. Ang ina, sosyal. Kung babae yan, mayroong pikpik. Hoy! Ikaw naman! Grabe naman to si ano. Pakpak! Hindi pikpik! Pakpak! Di ba? takot lang lumantad. Inaalam pa ng PNP kung dati rin siyang membro ng Kingdom of Jesus Christ. Nagkakaroon po ngayon ng pag-uusap para makausap din natin at makaharap natin na face-to-face yung mga sinasabi pa niyang iba niyang mga kasamahan na tumiwalag na sa KOJC at handang makipagtulungan sa ating sa PNP. Pinabulaan na naman ng kampo ni Kibuloy ang tungkol sa Angels of Death. Ayon sa kanyang legal counsel, gawa-gawa lang ang aligasyon. Sa ngayon, ito naman si Turon at Turyon? Anong gawa-gawa? Turyon. Si Kibuloy may sabi niyan, may mga audio pa nandun kay Arlene Stone. Sinungaling talaga. Alam nyo, dapat magkaroon ng batas para sa mga lawyer na ubod ng sinungaling. Dapat bitain to eh. Ihiwalay yung yung mga lawyer na sinungaling, dapat may bitay talaga. Gigigil ako minsan eh. Pati yung tweet ko kinikilig na. Ha? Grabe makadepensa. Dapat ihiwalay yung kaluluwa ba sa katawan. Halatang halata eh. Turyon. Ako'y sinasabi ko sa'yo. Ako'y kinikilig itlog ko sa'yo. pinag-aandaan na ng pastor ang preliminary conference at pre-trial sa kasong qualified human trafficking sa Pasig Regional Trial Court sa susunod na linggo. Ang amin lamang alam is marami siyang angel warriors. Pero Angels of Death. Gumawa ngayon si attorney ng paraan paano malihis
Oo, di naging angel warrior na. Hindi na death. Ang galing talagang gumawa ng ng strategy. Naging angel warrior na. Yung viral noon magpasa hanggang ngayon, Angels of Death yung lumalabas. Bakit may bago na ngayon, Angel Warrior? Wala namang ganon. Itong attorney na to talaga, lami kayo mo manapuk ba? Oh, manampal ba? 'Di ba? Nakakagigil. Wala siyang angels of death. I do hope and pray na kung sino man ang namuno nito, sana naman tama na, no? Anong tama na? Ay. Gigil na. Kinigigil mo ako, attorney. Tama na. Anong tama na yung sinasabi mo? Gusto mo tantanan? Tantanan kayo? Hindi kayo makakatulog. Araw-araw yan, stress abutin nyo. Oo, diba? Nagsisimula pa lang, attorney. Nagsisimula pa lang. I'm sure marami pang maglalabasan yan na inabuso ng kliyente mo. Marami pa. Marami pa yan. Tapos ngayon makikiusap ka, tama na. Yung mga ginahasa, nakiusap, tama na po. Nakinig ba? Yung kliyente mo? Tinuloy-tuloy. Anong ginawa? Tinanggal daw yung bra. Tapos kiniskis yung pag-aari. Anong tawag doon? Surrender na si Pastor, and to add more cases, unfounded cases against him would not only be unjust, it would also be immoral. Alam nyo, ito si Torion, pag sumikat na kasi yung pangalan niya dito sa sa social media, Torion. Oo. And then sa susunod na mga taon, buwan, no, kung halimbawa kunin niyo itong lawyer, wala po kayong mapapala diyan. Kasi sa pagkakaalam ko, puro daw po talo yan. Yung mga hinawakan niyang kaso, puro daw talo. No? Hindi ko alam dito kay Kibuloy, ba't di kumuha ng matinutinong lawyer? Yung magaling magtanggol sana ba? Ito kasi palpak eh. Kitang-kita naman. Anyway, mga pre, bigyan natin ng reaksyon itong kay Guwaping. Guwaping. Sa patong animal na inchik na to. Ito po. Yan. Tingnan natin. Ano naman yung mga palusot dito? Bago pa man palipat ng kulungan ng korte, pinasight in contempt din ng House Quad Committee kahapon si dating Banban Mayor Alice Go dahil sa pag-iwas sa mga tanong. Pati ang isa pang dawit sa Pogo na si Cassandra Leong, pinainit din ang ulo ng mga mambabatas kaya pinakontempt na naman. Ang mambabatas, uminit yung ulo. Si Cassandra Leong, maganda yun. Pero kung si pastor nyo yung makakita kay Cassandra Leong, iinit din yung ulo niyan. Kaya nga lang, sa baba. Iinit din yung ulo nun. Sa baba nga lang. Ayun yung problema. May ulo din kaya. Ikaw, Cassandra Leong, pinapainit mo yung ulo ko ba? Saang ulo, pastor? Huwag ka na magtanong. Doon kita parusahan sa Glory Mountain. At tuloy na nga natin to. Sige. Hindi, totoo yan. Maganda naman talaga yung Cassandra Leong. Kaya nga lang, pag nakita ito ni Pastor, ay, maglaway good ba? Sa frontline ng balitang yan, si Marian Enriquez. I move to cite Alice Go in contempt in violation of our Section 11, Paragraph C. Are there any objections? Hearing none, the motion is approved. Sa unang pagharap ni dating Bamban Tarlac Mayor Alice Go sa House Quad Committee kahapon, Nico Aguilar, shoutout. Contempt agad siya ng mga mambabatas sa pag-iwas sa mga tanong. Oy, sabi ni Dudong Dudes, idol kita noon pero ngayon hindi na. Putang ina mo.
Kilala ba kita? Inutusan ka bang umiidolo ka dito? Ha? Gago ka pala eh. Punta mo, nadulas na naman yung bunganga ko. Miss, nangako ako sa sarili ko na hindi ako magmumura ngayon. Nang dahil sa'yo, nadulas ako. Ha? Idol, hindi namin kailangan yung mga idol na yan. Hindi namin kailangan yan dito. Kung idol mo si Digong, dun ka lang. Wag kang umiidolo dito. Tarantado. Ba't ka mag-idol? Ano to? Artista? Mag-idol ka dito? Tanga ka ba? Bobo ka pala eh. Yun nga lang, bukod sa puno na ang detention facility ng Kamara, may commitment order na rin ang Korte sa Pasig para ilagay sa correctional for women doon si Guo. Habang nasa pagdinig pa kahapon, humiling din ang executive session ng dating alkalde. Grabe si Bams Vlog. Kulang sa salsal yan si Dudong. Grabe ka naman. Huwag naman ganun. Kawawa naman yung animal na yan. Ha? Para isiwalat ang kanyang mga nalalaman. I'm willing to tell the truth. Basta paniwalaan nyo lang po ako at huwag nyo lang po isipin na nagsisinungaling po ako. Sasabihin ko... Inuutusan yung mga kongresista natin. Maniwala lang daw po kasi kayo. Oo, maniwala kayo sa sinungaling na to. Oh, di ba? Ang galing. Galing mo, Guwa. Alam mo, pag nandyan ka sa Congress o kahit Senate, hindi mo pwedeng sabihin yan sa kanila. Kasi insulto yan. Parang iniinsulto mo yung knowledge nila eh. Insulto yan sa kanila, Alice Guo. Dayuhan ka lang. Tapos gusto mo kontrolin yung mga pag-iisip nila, utak nila. Kung ako yung isa sa congressman dyan, susuplakin kita dyan. Kung ako nakaupo dyan, congressman ako, insulto yun sa akin. Sino ka para utusan mo ako? Ha? Sino ka? Sino ka lang ng nanay mo sa sa farm? ko naman po lahat ng totoo. Hindi nga lang siya pinagbigyan ng mga kongresista dahil hindi rin daw masasagot ni Go kung sinong dating PNP chief at taga-immigration ang tumulong umano sa kanyang tumakas pa-abroad. Sinong opisyal ng PNP o ng local government ang tumulong magpataka sa iyo? Your Honor, wala pong local government, wala rin pong PNP. Diba? Kasi, ang katulad po ni Guo, imposible naman po na walang tutulong dito na magpataka sa kanya na kapwa natin Pilipino. Imposible po yan. Hindi ka panipaniwala yan at hindi ka tanggap-tanggap yan. Diba? Sigurado yan. Diyan sa mga kampo ni Digong, I'm sure, meron siguro dyan. Diba? Puro naman mga kadutae yung tutulong dito sa inchik na to eh. Wala, alam naman natin yung mga ugali ng mga dutae. Diba? Yung mga sikreto nila, hanggat maaari, hindi talaga nila ipapaalam. Sikreto nga yan eh. Kasi yung ginagawa nilang pagtaka, secret talaga yan, nakaplano na yan. Kaya kung napapansin nyo, bakit si Guo nandun sa Davao nung time na yun? May picture pa nga sila eh. O, malay natin kung pinaplano siguro, paano yung pagtakas? Ang tanong, bakit nandun ka sa Davao, Alice Guo? Anong purpose mo doon? Mag-ano lang? Gala-gala lang? Or di kaya business yung pagpunta mo doon? Kasi kung sasabihin mong business ang pagpunta mo doon, imposible yun kasi ano ka na eh, matindi yung kaso mo eh, tapos aatupagin mo yung business mo, tapos matindi yung kaso na kinakaharap mo, posible kang makulong ng 1,000 taon, tapos business pa rin yung iisipin mo. Hindi. Kung ako lang yung titingin dito, kaya ka nandun, baka siguro, sabi nga nung isang senador, bingo. Bingo. Malay nyo, nag-usap kayo doon kung paano makatakas at yung bingo na yun yung tumulong sa'yo. Pareho kayong inchik eh. Di bingo-bingo talaga. Diba? K.O. Na, bingo ngayon. Bingo to. Diba?
Pareho kayong in-check tapos tatakbo ikaw bingo, tatakbo ka sa Senado ulit. Wag na uy. Hindi ka namin kailangan. Mabibinggo mo lang yung mga Pilipino pag binuto ka. Isang foreigner daw ang tumulong sa dating alkalde. Ano ang karapatan ng mga foreigner na patakasin ka dito? Jennifer Greenio, shoutout po Ano kapangyarihan nila dito para itakas ka? Napaka-imposible naman yan na walang local official na kasabwat ng pagtakas mo. Tama. Your Honor, dahil wala naman po talagang ako nakausap para sa pag-alis po namin, kaya hindi rin po ako pwede mag-fabricate din po. Yung kausap ko po, foreigner po. Wala nga mangyayari pagkakaganyan. Bago pa yan, unang kinwestiyon ang pagka-Pilipino ni Alice Go o Go Waping. Pero sabi niya, Ako po ay isang Filipino po. Pero iniibig niyo po ang Pilipinas. Hindi po. Hindi mo iniibig yung Pilipinas. Puta, mapapamura ka nang wala sa oras. Sorry po, ang intindi ko po iniipit. Iniibig ko po. Love ko po ang Philippines po. Love ko po ang Philippines po. Kaya nga tumakas po ako di ba? Kaya nga tinakasan ko po yung Philippines. Ay, nako, tuloy natin. Hindi mo iniibig? Hindi lang pala siguro, hindi lang pala makalimutin. Bingi din pala ito. Bingi din pala ito. Okay. Nang tanungin naman siya kung Chinese passport ni Go Waping ba ang gamit niya, ang sabi lang ni Go, I'm not confirming it. I have 8 pending cases on the court. I invoke my right. Pansin nyo, gumaganon-ganon yung ilaw. Muntik pa tayo mag-brown out. Huwag pinapa-stop mo kay Buloy Huwag mo namang i-brown out. Naka-live pa ako dito Maganon-ganon yung ilaw Muntik ka na talaga. Ibuloy, wag muna. Mamaya muna i-brown out pag natapos tayo mag-live. Against self-incrimination. ginisa rin ng mga mambabata si Go tungkol sa mga dokumentong may pirma niya na may kaugnayan sa Baofu Land Development Incorporated na umano'y may-ari ng lupang pinagtayuan ng Pogo Hub sa Bamban. Inusisa rin kung bakit siya binati at tinawag na unang Chinese mayor ng Bamban sa pahayagan ng Philippine-Chinese community. Pero lahat yan, iisa ang tugon ni Go. I invoke my right against self-incrimination po. Dito na naubusan ng pasensya ang mga kongresista at kinastigo si Go. Madam Go, tinanong po kayo kanina kung nagpunta kayo na Malaysia. Sinagot po ninyo, di po ba? Bakit hindi kayo nag-invoke your right against self-incrimination? Sige po, ngayon Sige. mag-i-invoke na po ako. Ay, grabe. Ginawa mong tanga yung sarili mo. Sorry. Kasi, wag mo kaming tanga, iha. Pinapaikot nga kayo eh. Diba? Niloloko mo na kami. Tama yung sinabi ng aking mga kasamahan. You are making a mockery of the citizens of this country. Kasi hindi ka taga rito. Bukod kay Alice Go, dumalo rin ulit sa pagdinig ng Quadcom si Cassandra Ong na pinakontempt na naman ng mga mambabatas. Hindi naman kayo 45 days Cassandra Leong para ikulong. Kasi ang manok kasi 45 days yan eh. Nakakulong yan eh. Pwede nang i-harvest. Pero sila Cassandra Leong every 30 days nakukulong. Tao naman kayo. Kung nakipagtulungan lang sana kayo, yung buhay nyo ngayon. Wala eh. Diba?
Nabanggit kasi niya na nag-enroll siya sa isang alternative learning system noong 2016. Pero hindi niya raw tanda kung anong eskwelahan. I will... Ako simula daycare, elementary, hanggang sa alam ko kung saan ako nag-aral, alam ko kung saan ako nadapa, saan lugar. Memorize ko po lahat yun. Pero bakit itong mga in-check na nandito sa sa hearing na ito, na-amnesia po sila. Oo. Wala nang maalala. Once again, cite you in contempt for lying. Hindi mo alam school? Kasi alam ko na hindi mo sasagutin kasi next question is, papakuha ko yung record mo kaagad-agad. Tama. I hope I'm wrong, but her actuations and her actions reflects a complete picture of a pathological liar. Sa September 26, matatapos na ang 30-day detention ni Ong para sa una niyang contempt order. Ililipat na siya sa Correctional Institution for Women pagkatapos nito. Kaya para sa legal counsel ni Ong, pang-aabuso na ang ginagawa ng komite. Susulat daw ang kampo ni Cassandra Leong sa Quad Committee sa Lunes para ilahad ang kanilang legal position at gayon din ang pagkwestiyon sa ikalawang contempt order. Nagbabalita mula sa front. Walang pang-aabuso doon, ha? Walang pang-aabuso doon. Kasi unang-una, ang mga babaeng iyan ang nambastos diyan sa Congress. Pinapaikot yung Congress. Tinatanong, pero ang sagot, puro kasinungalingan. Diba? Pambababoy yun sa Congress. Huwag yung babalik ta rin. Yung mga lawyer ng mga babaeng ito, kala mo, gagaling eh. Pero ang bobobo naman. Diba? Alatang-alata naman, nagsisinungaling. Oh, diba? Pambabastos yun eh. So yun po yung ating reaction dito sa bidyong ito. Diba? So, abangan po natin yung mga susunod na kabanata. No? Tingnan natin kung saan pupulutin itong mga to. At sana, no? I think darating na talaga, malapit na. Kasi ang ICC ay patapos na daw po ang investigasyon patungkol kay dito sa mga Duterte, no? So sana magkaroon na ng warrant si Digong. Kasi excited po ako, alam niyo kung bakit. Excited po ako na makita, kasi nangako po si Digong noon na pag ang ICC daw, kung sino daw po ang magsiserve ng warrant kay Digong galing ICC, pinapili po ni Digong kung ipapakain ba yung papel o babarilin ni Digong yung nag-serve ng warrant. So, exciting na yun. Exciting part yun para sa akin. So, yun yung gusto kong abangan. Diba? Kasi kaabang-abang po talaga yun. Tingnan natin kung hanggang bunganga lang ba sila o talagang gumagalaw sila. Yun. Salamat po sa 768 thumbs up natin dyan.